Okay, so good day my fellow taong bayan, mga Kasimor, at ngayon po pag-usapan natin yung latest development dun sa pasabog ng 18 Marines with their lawyer, Attorney Levito D. Baligod. Kasi according po to Attorney Baligod, as of yesterday po, March 12, 2026, ay nagpasalamat po sila sa NBA investigators for the professionalism and patriotism that they exhibited. So in other words po, maganda yung naging pag-uusap ng NBI, ng 18 Marines at ni Attorney Baligod in relation dun sa statement nga nitong mga Marines and the subpoena pong pinadala ng NBI sa kanila. Okay, so for today po, explain ko na lang kung ano ba yung mga posibleng mangyari sa ganitong situation considering nasa preliminary stage pa lang po tayo, nasa investigation, kaya nga po nasa NBI. And then, i-discuss ko na lang din po kung bakit nga ba ito umabot sa NBI considering, di ba, sa ombudsman to final nila Attorney Baligod or binigay yung statement ng 18 Marines. Okay? Okay, so unang-una po i-discuss ko muna kung bakit nga ba nasa NBI to despite nasa ombudsman nga nila final or pinadala yung statement. Okay, and the reason being po, based on the other articles I've read in relation to this, is because dineputize po ng ombudsman na gawin yung investigation ng NBI as to this issue. Okay, so generally po kasi yung ombudsman talaga, para maintindihan nyo, is the constitutional office po, diba? It's an independent constitutional office, meaning hindi po yan under ng executive, legislative, or judiciary, at ginawa po yan specifically at independently ng constitution natin para labanan yung corruption. Kaya nga po, protectors of the people yung tawag dyan. In other words po, yung sumbungan po ng taong bayan when it comes to abuses and corruption ng public officers is the office of the ombudsman. And it is most likely for that reason, kaya dun po yan pinadala nila Attorney Baligod yung statement ng 18 Marines. Okay? So ang nakikita ko lang pong issue ko dito sa deputization na ginawa ng ombudsman is that it could possibly defeat po yung pagiging independent ng investigation as to this issue, considering yung NBI po is under the executive branch, 'di ba? Ang pinangalanan po dito ng 18 Marines ay mga certain government officials na nasa executive branch. So posible pong magkaroon ng conflict doon. And it is for that reason kaya nga kinreate independently yung ombudsman para sana hindi talaga makialam yung executive, legislative, or judiciary at talagang ombudsman lang yung gumawa ng investigation and mga other preliminary matters in relation to corruption cases. Okay, so yan po ang una kong nakikitang issue dito. Although wala pa naman talagang actual resolution or conclusion yung NBI. So yun din po, antayin na lang natin kasi baka naman po magampanan talaga ng maayos ng NBI yung function nila despite them nga po being under the executive branch. Okay, so ulitin ko lang po again, kaya to sila napunta sa NBI because dineputize po ng Office of the Ombudsman na yung NBI ang mag-imbestiga at mag-verify nitong statement ng 18 Marines. Okay, so ngayon yung next question na lang po natin is whether or not kailangan ba talaga imbestigahan or i-verify yung affidavit ng isang complainant or ng isa pong witness sa isang potential criminal case. Okay, so quick break lang po, my fellow taong bayan, mga Kasimor, at gusto ko lang po kayo pasalamatan kasi we have recently crossed po 390,000 na po tayo na subscribers sa YouTube. Parang kailan lang po, nasa 380 tayo, no? Yung reminders ko pa ulit-ulit 380. So maraming salamat po sa inyong lahat na nakasubscribe, and of course, thank you in advance sa mga magsasubscribe pa lang po. And then tandaan po ninyo, pag sa YouTube po kayo magsasubscribe, 100% libre po. Basta sa YouTube yon. Okay, so hopefully po you can consider subscribing sa YouTube, and of course, i-like din po mismo itong video na to. Ngayon, tuloy po tayo sa discussion. Okay, and if you will follow lang po the rules on preliminary investigation, hindi po yan kailangan i-verify kasi number one, if a document po is notarized, then it becomes a public document, diba? Therefore, it is presumed regular and genuine. So pag isubmit po yan generally, ito pong i-discuss ko pala is yung nangyayari talaga pag sa prosecutor level fina-file. Pag i-file nyo po yung complaint affidavit niyan, dun kayo niyan manunumpa sa prosecutor na totoo lahat ng contents. Pero yung difference lang po na nangyari kasi dito is despite them na hindi nanumpa sa harap ng prosecutor, ay under oath or notarized naman po yung statement nitong 18 Marines. Okay, so anyway po, going back, pag file po ninyo yan sa prosecutor ng complaint affidavit niyo, manunumpa po kayo, hindi na yan actually vine-verify talaga ng prosecutor yung genuineness ng documents. Ang next step po niya na mangyayari ay mag-issue po yan ng subpoena para sumagot yung mga taong pinangalanan mo. Yun yung tinatawag na counter affidavit. Sasagot ngayon via the counter affidavit yung respondents. Okay? At during that stage po sa preliminary level,
yung prosecutor na yan is neither for the complainant or for the respondent. Ano po yan siya? On equal footing pa lang po yan siya, and he is there to represent both parties para makita at mapakinggan yung preliminary matters as to the case kung whether or not may sapat bang ebidensya para magtuloy talaga in criminal cases. So yung naging issue ko lang po talaga sa nangyari dito sa statement ng 18 Marines is that wala pa nga po tayo sa korte, wala pang actual filing, pero nagiging sobrang strict na bigla sa technicalities yung mga certain government officials in relation to their statement. Kini-question na yung substance ng statement nila, yung manner ng statement nila na bakit daw joint affidavit, tapos yung professional career nila na yung iba daw hindi naman talaga Marines. So ang point ko lang po dito, kung yun yung issue sana ng NBI, ang purpose naman po ng NBI is to investigate, di ba? And the Ombudsman, meron din po silang investigative body or investigative office under the Ombudsman. Ang better approach po sana, since yung mga offices po na yun ay government offices, meaning they are supposed to serve the public, di ba? Public service po ang mandato nila. So mas maganda po sana na instead na questionin tong integrity nila, the technicalities of their affidavit, ay tulungan na lang sana sila para maging pulido kung meron mang nakikita yung Ombudsman or NBI ng issues dito sa statements nila. Because again, ang purpose naman ng investigation ng NBI at ng Ombudsman ay para ma-prosecute talaga yung criminal cases. And then kung titingnan po kasi natin, yung main issue talaga na ina-allege ng 18 Marines is corruption issues involving numerous government officials. So, yun po sana talaga yung tutukan, di ba? Instead of those side issues, technicalities, wala pa naman po ito sa korte, so nasa perfect opportunity or perfect time pa po sana talaga na tulungan sila ng government offices natin para ma-solve lahat ng technicalities na yon at ma-determine kung whether or not may sapat bang ebidensya or laman yung statement nila to proceed to actual criminal prosecution. Okay, so yan po ang point of view ko as to this issue. So in summary, ang naging problema lang po talaga sa akin kasi bakit ba masyado to silang pinapag-initan, sila na nga yung parang naging whistleblower na nagtuturo sa mga certain public servants na allegedly involved sa corruption. And if the NBI and the Ombudsman is talagang para labanan ang corruption, di mas maganda gamitin yung resources nilang lahat ng offices na yon para ayusin yung mga nakikita nilang flaws. Okay, and this is with all due respect po sa NBI at Ombudsman. So kung hindi naman po ganun yung objective sana ng Ombudsman or ng NBI na mukhang kine-question nga po yung credibility and the substance itong statement ng 18 Marines, ang naging dilemma lang po natin ngayon is the way na pinoportray po ng mainstream media yung statements ng NBI at Ombudsman. Mukhang yung Ombudsman at NBI kine-question or hindi to sila tinutulungan. And yan lang din po ang isa natin kailangan i-take note kasi baka naman po yung Ombudsman and NBI ay hindi nga ganun yung objective nila. They are simply answering questions. Pero yun nga po, the way na ipakita ng mainstream media ngayon, mukhang tinitira ng NBI at Ombudsman mismo tong grupo nila Attorney Baligod and the 18 Marines. Okay, so yan po. And lastly po, mag-discuss lang din tayo ng konting criminal procedure kung sino ba talaga yung may trabaho para mag-discredit ng witnesses. Okay? So in criminal cases po, ang may trabaho niyan na para ipawalang bisa yung laman ng testimony or para i-discredit yung witness is of course the defense. 'Di ba? Yung kabilang partido. So dito po, since may pinangalanan naman silang mga alleged involved nga dun sa mga corruption, yung pinakamaganda po sana talaga dyan, yun sila mismo yung umatake sa statements nitong 18 Marines, diba? Sila yung mag-question sa credibility, sa professional record, and as to the substance of the statement. Pag nakikita po kasi natin na tayo po, mga reasonableng political observants, na yung certain government offices natin ay gumagawa ng statements that directly or indirectly attacks the statement of the 18 Marines in the eyes of a reasonable political observant, posible pong mag-iba yung tingin natin sa mga government offices na yon. Diba? Kaya yan po yung sinasabi ko nga na sana hindi gumawa rin ng mga ganong public remarks yung mga government offices kasi it affects the image of being impartial. This is somewhat related din actually dun sa diniscuss ko tungkol kay Senator Ping Lacson in relation to his function as the chairman of the Blue Ribbon Committee. But again, this is with all due respect to our NBI director and to the Ombudsman na baka nga hindi naman yun yung gusto nila ipalabas. Pero yun nga po, the way the mainstream media portrays it, mukhang ganun yung nangyayari na sila yung nagka-question indirectly or directly despite nga po na wala pang actual cases filed. 'Di ba? And since notarized naman po yung document, then therefore that is already presumed genuine, regular, unless na overturn at question yan nung kabilang partido nga. So stated in very simple terms po kasi kung titingnan lang talaga natin yung mga balita in relation to this, it would appear in the eyes natin ng mga reasonableng political observant
na pinapahirapan ng ombudsman at ng NBI to sila. Yun yung nakikita at personal na observation ko as to this issue. Kasi imagine, di ba, sila na yung may statement, sila yung possible complainants, tapos sila pa yung pinasabina to clarify everything. So, it's a very sensitive issue. Lalo na nga na yung mga pinangalanan nila dito ay mga high-ranking government officials. So again, yung best approach po sana talaga ay tulungan sila kasi they are for the people naman, anti-corruption yung gusto nilang mangyari. At kung sabihin natin nagsisinungaling tong lahat yung 18 Marines, pwede naman yan sila mabalikan ng mga respondents na pinangalanan nila kasi they are under oath, diba? Therefore, they can be subjected to perjury cases. So kung titingnan po natin, protected din naman yung mga inakusahan nila kung talagang nagsisinungaling to, yung 18 Marines. So yun lang po ang mga kailangan talaga natin ma-take note dito at maintindihan sa issue na to. Because again, this is a very highly sensitive topic considering the gravity of the allegations and the individuals na pinangalanan po nila. Okay, so hopefully klaro po yan. If you like more legal videos and current events, subscribe lang po kayo sa channel ko. And until next time, see you all po. Bye-bye!